King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 761. Pinuno ng Skeletal Division vs Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch. Emperor Jiaofang, patawarin mo kami. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Saint Moon Aunt Goddess, at ang kaluluwa ng gintong balangkas na hari ay halos lumipad palayo sa takot. Emperor Intent. Paano? Ang ekspresyon ng Demonic Dao King ay naging kasing puti ng papel. Nasunog ang mga marka ng paso sa kanyang katawan, at tila nawala ang kanyang kaluluwa. Si Zhuang Wonner sa hindi kalayuan ay ganap na natulala. Sa isang maikling paghinga o dalawa, ang orihinal na kombinasyon ng tatlong hari ay gumuho at sumuko. Nahigitin ng lahat ng ito ang naiintindihan ni Zhuang Wonner. Nang makita ang walang kaluluwang ekspresyon ng Grand Elder at ang nabigla at magalang na mga ekspresyon ng dalawa pang hari, nag-alinlangan si Zhuang Wonner sa kanyang sariling mga mata. Ang tatlong ito pa rin ba ang hindi maabot na Void God Realm Kings? Emperor Intent. Nang inig ang puso ni Yu Tianhao. Halos hindi pa niya naiintindihan ang kalahating hakbang na King Intent, at si Jiaofang sa tabi niya ay nakabuo na ng Emperor Intent. Sa sandaling lumitaw ang Emperor Intent, ang tatlong hari ay nawalan ng gana na lumaban at umamin ng pagkatalo. Emperor Jiao, kung mayroon ka pang gusto, sabihin mo lang sa amin. Sinubukan ng Saint Moon Aunt Goddess na mabawi ang kanyang kalmado at puno ng paggalang, ngunit ang mga mata ni Jiaofang ay nakatutok pa rin sa hari ng Demonic Dao mula sa Moon Demon Palace. Alam ng tatlong hari kung gaano kalakas si Jiaofang. Ang layunin lamang ang nakapinsala sa kaluluwa ng isang hari sa antas ng domain, at ang pagtaas ng kanyang kamay ay nasugatan ang katawan ng Demonic Dao King. Hindi mahalaga kung si Jiaofang ay may kultibasyon ng isang emperor o wala. Sa mga pamamaraan pa lang noon, hindi niya kapareha ang tatlong hari. Gaano kalakas ang isang emperor? Ang lahat ng Pirate Kings sa buong 18 Corners Pirate Sacred Land ay pinigilan ng isang emperor mo yun, at ang battle power ng tatlong haring ito ay wala kahit saan malapit sa peak tier at domain level kings ng Pirate Sacred Land. Emperor Jiao, ang Moon Demon Palace ay magbabayad ng anumang pinsala sa Azure Flower Continent, at kinakatawan ko ang Moon Demon Palace sa pagpapahayag ng aming lubos na paghingi ng tawad. Huminga ng malalim ang hari ng Demonic Dao at kalahating lumuhad sa lupa. Kung siya ay nabuhay o namatay ay nasa isang pag-iisip. Hindi magiging napakahirap para kay Jiaofang na sirain ang Moon Demon Palace, at ang Pure Moon Spiritual Sect at Black Cliff Palace ay hindi mangangahas na tumulong. Mas mabuti iyon. Mahinang tumanggaw si Jiaofang sa kanyang ulo. Kailangan niya ang Moon Demon Palace para magbigay ng paliwanag ng hindi sinisira ang deal na ginawa niya. Nang marinig iyon, napabuntong hininga ang tatlong hari. Kasabay nito, ang mga sovereigns ng Sacred Alliance ay tumingin sa ibabaw at nagkaroon ng napakakulay na mga ekspresyon. Ang tatlong hari sa himpapawid ay nakaluhod sa harap ni Jiaofang at puno ng takot at gulat. Sino ang may blood contract? Biglang nagsalita si Jiaofang, at ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa buong hangin. Meron ako. Ang Sovereign Bayan daw mula sa Sacred Alliance ay mabilis na nag-react at nag-abot ng isang blankong kontrata sa dugo. Ang mga kontrata ng dugo ay nilikha ng Heaven's Legacy Race at napakabihirang. Sa ilalim lamang ng mga espesyal na sitwasyon ang isa ay gagamit ng gayong scroll. Blood contract. Nagbago ang ekspresyon ng tatlong hari. Sinimulan ni Jiaofang na isulat ang kanyang mga kinakailangan sa blankong kontrata ng dugo. Ilang sandali pa, pinirmahan ni Jiaofang at ng tatlong hari ang kontrata ng dugo. Ang nilalaman ay ganito. Ang tatlong hari at ang tatlong puwersa sa likod nila ay hindi aatake sa Azure Flower Continent, at sa kabaligtaran, kung kailangan ng Azure Flower Continent ng tulong, sila ay tutulong sa abot ng kanilang makakaya. Kasabay nito, hindi dapat saktan ni Jiaofang ang mga inosente ng tatlong sekta, at kailangan niyang tulungan sila sa abot ng kanyang makakaya kapag nahaharap sa panganib ang tatlong sekta. Kailangang gawin ng magkabilang panig ang hinihiling ng kontrata ng dugo. Sa totoo lang, nang pumirma sa kontratang ito ng dugo, talagang tuwang-tuwa ang tatlong hari, ngunit hindi nila alam na, kapag natapos na ni Jiaofang ang lahat sa Azure Flower Continent, pupunta siya sa Continent Zone. Ang nilalaman ng kontrata ng dugo ay nagsabi, sa abot ng kanyang makakaya, ngunit kung si Jiaofang ay nasa Continent Zone,
wala siyang magagawa kung may problema sa daan papunta dito. Matapos lagdaan ang kontrata ng dugo, mabilis na tumakas ang tatlong hari, pagkatapos ay minarkahan ang Azure Flower Continent bilang isang ipinagbabawal na sona nang bumalik sila sa Tianlu Islands. Makalipas ang kalahating buwan, nakatanggap ang tatlong hari ng nakakagulat na balita. Isang eksperto na tinatawag na Left-Eyed Heavenly Emperor ang humabol sa Emperor of Death at sa wakas ay napatay siya pagkatapos ng isang napakalaking labanan. Matapos marinig ang balitang ito, nanganga ang anit ng tatlong hari. Gaano man sila katanga, sigurado sila na ang Left-Eyed Heavenly Emperor ay si Zhao Fang. Ang tatlong hari ay hindi nang ahas na magkaroon ng ibang iniisip. Kasabay nito, sa loob ng kalahating buwang ito, ang labanan sa Scarlet Moon Demonic Religion ay magtatapos na. 50% ng relihiyon ay kinuha ng Skeletal Division Leader habang ang iba pang 50% ay pinatay. Gayunpaman, walang palatandaan ng Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch kahit na nawasak ang Scarlet Moon Demonic Religion. Ang Skeletal Division Leader at ang Sacred Alliance ay lahat ay sinusubukang hanapin ang kinaroroonan ng Scarlet Moon Patriarch. Hindi nasayang ang kanilang pagsisikap. Sa araw na ito, sa hilagang kontinente, sa wakas ay natagpuan ng isang soberano ang mga track ng Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch. Ang Skeletal Division Leader ay dumating sa lalong madaling panahon, at ang mga elite ng Sacred Alliance ay nagsimulang magsara sa radius ng paghahanap. Malapit sa isang glacier. Whoosh! 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 Pinalibutan ng mga eksperto mula sa buong Azure Flower Continent ang lahat sa loob ng 100 milya, at ang pinakamahina sa kanila ay umabot sa True Lord rank. Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch, lumabas ka at mamatay. Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch, alam naming nasa ilalim ka ng glacier. Mayroong hindi bababa sa 20 soberano malapit sa glacier. Mahigit sa kalahati ng lahat ng sovereigns sa Azure Flower Continent ay narito. Nasa gitna nila ang Skeletal Division Leader, at ang mga masalimuot na emosyon ay sumilay sa mga mata nito. Kinumpirma ng lahat ng mga track at bakas na dito nagtatago ang Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch. Isang grupo ng mga langgam. Nililigawan mo si kamatayan. Isang malamig na garalgal na boses ang umalangaw-ngaw sa ilang milya, at isang kulay scarlata na liwanag ang agad na pumuno sa hangin. Boom! Ang buong glacier ay nabasag at naging isang bagyo ng yelo na tumawid sa ilang daang milya. Maraming eksperto sa True Lord rank ang nasugatan sa pagsabog. Tanging ang mga soberano ay halos hindi nagawang protektahan ang kanilang sarili. Sa sumunod na sandali, lumitaw sa hangin ang isang figure na may kulay dugong mga pakpak. Siya ay may kulay iskarlata na buwan sa kanyang noo at malamig na tumingin sa ibaba. Sa di kalayuan, para siyang isang diablo na may pakpak na iskarlata. Mag-ingat! Ang paglilinang ng Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch ay hindi kapani-paniwalang malapit sa Void God Realm. Ang mga eksperto sa malapit ay lahat ay may maingat na ekspresyon. Sila ay nahaharap sa pinakakasumpa-sumpa na kriminal ng Azure Flower Continent sa nakalipas na ilang daang taon. Ang Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch ay mukhang 50 hanggang 60 taong gulang, ngunit siya ay napakatangkad, at ang mga pakpak sa kanyang likod ay umaabot ng 20 yarda. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang iskarlata na mga bituin. Nanginginig ang puso ng kung sino man ang kanyang tiningnan. Division Leader Yugo, ang lakas ng loob mo na ipagkanulo ako. Ang lamig ay sumilay sa mga mata ng Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch nang damapo ang kanyang tingin sa Skeletal Division Leader. Ang malamig na boses ng puot ay nagpalamig sa puso ng Skeletal Division Leader. Ang katanyagan ng Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch sa puso nito ay hindi pa ganap na napawi at, batay sa aura ng Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch, kahit na hindi pa niya naabot ang Void God Realm, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay halos maihahambing sa isang normal na hari. Sa one-on-one na labanan, mababa ang tsansa ng Skeletal Division Leader na manalo. Patriarch, nakikiusap ako na sumuko ka. Kung maaari, hihilingin ko kay Master na hayaan kang mabuhay. Napabuntong hininga ang Skeletal Division Leader. Ano man ang mangyari, hinangaan nito ang Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch noong nakaraan, ngunit ngayon ay nasa magkabilang panig sila.
Alam ng Skeletal Division Leader na binibigyang pansin ni Zhao Fang ang lugar na ito. Kung ang Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch ay lumaban at nakatakas sa kanila, wala pa rin siyang pagkakataong mabuhay. Master, kahit mamatay ako, hindi ako magiging alipin ng iba. Malamig na tumikim ang Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch habang ang mga pakpak sa likod niya ay nagsimulang mag-flash, at siya ay naging isang bagyo na kumikislap sa hangin. Pinili niyang lumabas mula sa panig ng Skeletal Division Leader. Tanging ang paglilinang at lakas nito ay malapit sa kanya. Hanggat nagawa ng Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch na patayin o masaktan ng husto ang Skeletal Division Leader, tumaas ng husto ang kanyang pagkakataong makatakas. Lahat, bumalik. Malamig na tumawa ang Skeletal Division Leader habang may lumabas na array flag sa kamay nito. Sa isang iglap, tanging ang Skeletal Division Leader at ang Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch ang naiwan sa ere. Shua! Isang makapal na usok ang lumitaw sa himpapawid at nagdulot ng nakakatakot na kapangyarihan ng puot at sumpa. Mayroong 100 pares ng pulang mata sa gitna ng usok. 100 Corpse Curse. Kinuha mo talaga ang 100 Grave Forbidden Ground. Hindi napigil ang mapabulalas ng Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch. Ang kapangyarihan ng sumpa sa loob ng usok ay higit sa 1,000 beses na mas malakas kaysa noong ito ay bumalik sa 100 Graves Forbidden Ground. Ang aura ng bawat isa sa mga sinumpaang ghost corpses ay malapit sa Great Origin Core Realm, at ang daang pares ng mga mata lamang ang nagpawasak sa kaluluwa ng Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch. Ang Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch ay natigilan. Talagang hindi ito isang bagay na maaaring magkaroon ng Skeletal Division Leader. Gayunpaman, minamaliit pa rin niya ang lakas ng 100 Corpse Cursed Array. Nakuha nito ang asensya ng maraming hari at ilang daang Origin Core Realm Cultivator. Shua! Isang malagim na puting kamay na naglalabas ng aura ng puot mula sa usok patungo sa Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch. Arg! Ang Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch ay sumigaw nang hinawakan siya ng kamay. Isang nakakatakot na eksena ang nangyari. Nagsimulang malanta at mabulok ang katawan ng Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch. Sa loob lamang ng ilang paghinga, ang sikat na Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch ay naging puddle of blood, at ang kanyang mga labi ay hinigop ng 100 Corpse Cursed Array. Ang mga elite mula sa buong kontinente ay huminga ng malamig, at ang takot at pagkabahala ay lumitaw sa mga mata ng Sacred Alliance Upper Echelon. Ang mga elite ng Scarlet Moon Demonic Religion na kontrolado ng Skeletal Division Leader ay napuno ng takot at paggalang. Mahirap isipin na ang Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na lumaban, agad siyang nilamon ng hanay ng Skeletal Division Leader. Ang pangalan ng Skeletal Division Leader ay kumalat sa buong kontinente pagkatapos ng labanang ito. Matapos kunin ang Scarlet Moon Demonic Religion, naging isa ito sa mga pinakapinagbabawal na tao sa Azure Flower Continent. Maliit na bilang lamang ng mga tao ang nakakaalam na ang Skeletal Division Leader ay alipin lamang ni Zhao Fang. Bumalik sa Canopy Great Country, sa Iron Blood Religion, ang imahe ng Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch na nagiging puddle ng dugo at tubig ay lumitaw sa isang ice blue screen. Si Patriarch Hong at Timo ay natigilan at hindi mapakali. Halos nagawa ko na ang lahat sa Azure Flower Continent. Iwinagayway ni Zhao Fang ang kanyang kamay at nawala ang screen. King of Gods, Kabanata 762. Labanan ng 10 taon. Sa isang walang laman na disyerto sa loob ng Canopy Great Country, isang lalaking may itim na buhok at isang kabataang may purple na buhok ang nagkaharap. Ang kanilang mga damit ay umaalon sa buhangin. Zhao Fang, hindi ko akalain na ang pagkakaiba natin pagkatapos ng muling pagkikita ay magiging napakalaki, ngunit gusto ko pa ring lumaban. Malalim ang boses ni Yu Tianhao, at isang malakas na pag-atake ng hangarin sa labanan ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng ganitong estado ng layunin ng labanan, ang mental na enerhiya ni Yu Tianhao ay lumakas, at ang kanyang kalahating hakbang na king intent ay nagsimulang tumaas. Sa pagharap sa gayong kalaban, bumantong hininga si Zhao Fang sa kanyang puso. Hinangaan niya si Yu Tianhao. Sino mang ibang tao na kaharap ang isang taong may ganoong pagkakaiba ay malamang na hindi magkakaroon ng lakas ng loob na lumaban. Yu Tianhao,
hindi pa tapos ang 10 taon. Ngumiti si Zhao Feng at walang pakialam na kumilos. Bahagyang mahigit lamang ang 7 taon mula nang tumaya, hindi 10 taon. Pupunta ako sa pangunahing pamilya Yu sa Continent Zone pagkatapos nito, at hindi ko alam na matagal na ako doon. Dahil nandito na tayong dalawa, baka mag-away pa tayo. Malinaw na alam ni Yu Tianhao na hindi pa tapos ang oras, ngunit pinasiklab ng kapangyarihan ni Zhao Feng ang kanyang layunin at potensyal sa pakikipaglaban. Continent Zone. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng, ngunit wala siyang sinabi. Parehong nagsimulang magningning ang kanilang mga aura sa loob ng sandstorm. Isang magnificent power ang lumabas sa katawan ni Zhao Feng at konektado sa langit at lupa. Ang kanyang Emperor Intent ay nagpapahintulot sa kanya na maabot ang isang rurok. Tanging ang aura lamang ay naramdaman ni Yu Tianhao na hindi makahinga, ngunit ang kanyang layunin sa pakikipaglaban ay naging mas malakas. Kahit sinong kalahating hakbang na hari ay malamang na hindi man lang makapag-isip tungkol sa pakikipaglaban, ngunit nagawa ni Yu Tianhao na pagsiklab ang kanyang layunin sa pakikipaglaban. May kakaiba at malakas na bloodline bukod sa 10,000 ancient races bloodlines. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Ang mga bloodline ng 10,000 ancient races ay hindi naghahari sa fan universe. Pagkatapos mong marating ang Continent Zone, malalaman mo na may tinatawag na Imperial Dao bloodline. Malamig na ngumisi si Yu Tianhao. Bloodline ng Imperial Dao. Alam ni Zhao Feng ang mga bloodline ng Imperial Dao, ngunit hindi niya masyadong binigyang pansin ang mga ito dahil ang mga bloodline ng Imperial Dao ay mula pagkatapos ng Ancient Era. Ang mga bloodline ng 10,000 ancient races ay nahaharap sa pagkalipol at lalo lamang nagiging marumi samantalang ang mga bloodline ng Imperial Dao ay patuloy na nakikipagkompetensya sa isa't isa. Ang malalakas lang ang mabubuhay. Puno ng kumpiyansa ang boses ni Yu Tianhao. Alam ng lahat na ang 10,000 ancient races ay nagmula sa sinaunang panahon, ngunit hindi parang ang mga lumang bagay ay automatikong mas malakas. Halimbawa, ang 8 Great God Eyes ay lumitaw lamang pagkatapos mabuo ang fan universe. Ang 8 Great God Eyes ay malapit na nauugnay sa Ancient Era, ngunit sila ay medyo bago. Sa paglipas ng panahon, ang mga bloodline ng 10,000 ancient races ay naging mas marumi habang ang mga mas bagong bloodline ay patuloy na nagbabago. Ang Heaven Battling bloodline ay isang Imperial Dao bloodline, at ito ay hindi mas mahina kaysa sa isang 10,000 ancient races bloodline. Ang may unparalleled Heaven Battling bloodline ay elite kahit na sa mga bloodline ng Imperial Dao. Sa sandaling matapos niyang sabihin ito, ang bloodline ni Yu Tianhao ay tila nagsimulang mag-alab. Wu! Tila nadobo si Yu Tianhao nang lumitaw ang isang misteryoso at malamig na figure sa kanyang likuran. Ang mga aksyon ng dalawa ay kasabay ng isa't isa, at ang bawat paggalaw at paghinga ni Yu Tianhao ay naglalaman ng nakamamanghang hangarin sa labanan na maaaring sirain ang lahat ng kapangyarihan sa paligid niya. Boom! Ang magnificent power sa malapit ay nagsimulang manginig, at ang bahagi nito ay natanggal pa. Sa sandaling ito, tila kinuha ng isang God of War ang katawan ni Yu Tianhao bilang isang makinang na orange na liwanag na bumaril sa kalangitan. Kung ito ay ang magnificent power ng isang normal na hari, malamang natuluyan na itong itinulak palayo ng kapangyarihan ni Yu Tianhao. Heaven Battling Axe. Itinaas ni Yu Tianhao ang kanyang kamay, at isang maliwanag na orange na palakol ang tumama sa magnificent power ni Zhao Feng at patungo sa kanyang katawan. Bahagyang nagulat si Zhao Feng. Kahit nasa ilalim ng kanyang pagsupil, nagawa ni Yu Tianhao na pagsiklab ang kanyang layunin sa pakikipaglaban. Break. Dahan-daang itinulak ni Zhao Feng ang kanyang palad, at isang ilusyonaryong lungsod ang lumitaw sa hangin. Kahit na ang layunin ng labanan ni Yu Tianhao ay nanginginig. Bam! Lumipas ang 7 taon, at ang dalawang kababalaghan ay muling naglaban sa isa't isa, na lumikha ng isang bagyo na hamampos sa mahigit 100 milya. Sa bagyo, dumaing ang isang itim na buhok na lalaki at umatras ng ilang hakbang. Ang mukha ni Yu Tianhao ay maputlang puti, at may marka ng dugo sa kanya. Nakakatakot ang layunin ni Zhao Feng, at pinagsanib pa niya ang illusion domain dito. Ang ilusyon na domain ay maaaring lumikha ng mga pag-atake batay sa Dao of Illusions. Sa unang palitan pa lamang, si Yu Tianhao ay nasugatan.
Pinipigilan mo ang iyong paglilinang sa kalahating hakbang na kaharian ng hari. Kumislap ang mga mata ni Yu Tianhao. May na-realize siya sa exchange ngayon lang. Kung ang true yuan ni Zhao Fang ay nasa king level, kung gayon maaari niyang masugatan o mapatay si Yu Tianhao. Pinipigilan. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Fang. Ang kanyang paglilinang ay bumagsak lamang sa kalahating hakbang na kaharian ng hari. Sa totoo lang, nang harapin niya ang tatlong hari kanina, ang kanyang cultivation ay nasa isang punto na sa pagitan ng Origin Core Realm at ng Void God Realm. Siyempre, si Zhao Fang ay mayroon pa ring kaluluwang antas ng Emperor. Pagkatapos ng paglilinis ng God Tribulation Lightning, ito ay kasing lakas pa rin ng mga normal na Emperor, ngunit siya ay 30 hanggang 40% na mas mahina kaysa noong siya ay lumaban sa Emperor of Death. Ang paghina ng kanyang life force at cultivation ang pinakamabilis. Tinansya ni Zhao Fang na nawalan na siya ng 50 taon ng kanyang buhay, higit sa kalahati ng buhay ng isang normal na tao. Hindi niya nagawang maapektuhan ang mga cursed words of death. Sila ay isang bagay na lumampas sa mga karaniwang batas. Yu Tianhao, kaya kitang talunin sa 3 galaw kahit na sa paglilinang ng isang half-step king. Hindi nagtagal ay naging kalmado si Zhao Fang. Hanggat nasa kanya ang kanyang intent at God's spiritual eye, mabilis siyang makaka-recover tulad ng batang demigod. Maaari pa niyang linangin muli ang mas malakas na Golden Cone Sacred Lightning Body at 5 Elemental Wind Lightning Technique basta't haharapin niya ang Cursed Words of Death. 3 galaw. Pagkatapos ay ayusin natin ito sa 3 galaw. Ang battle intent ni Yu Tianhao ay muling tumaas at naging mas malakas sa kabila ng kanyang pinsala. Ang kanyang bloodline ay tila kumulo, at ang figure sa likod niya ay lumaki sa laki. Unparalleled under the heavens. Nagpadala si Yu Tianhao ng palad na kumikinang na kasing liwanag ng araw, at ang kapangyarihan ay maihahambing sa domain level kings. Ang isang nakakatakot na layunin ay tila naganap mula sa pag-atake, at maaari nitong maalog ang kaluluwa at puso ng isang tao. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas sa ibang antas. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang, ngunit hindi siya natakot. Nagpadala siya ng normal na suntok, at sa pagkakataong ito, pinagsama niya ang Illusion Maze Domain at Mystic Ice Domain ng sabay. Pang! Boom! Ang sagupaan ay agad na lumikha ng malamig na layer ng yelo sa paligid ng lahat sa loob ng ilang daang milya. Bam! Si Yu Tianhao ay lumipad palabas, at isang layer ng hamog na nagyelo ang tumakip sa kanyang katawan. Agad na nagyelo ang dugong lumalabas sa kanyang bibig. Ang 3 galaw. Si Yu Tianhao ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang ang imahe sa likod niya ay naglabas ng isang makinang na liwanag na tila nilalamon ang langit at lupa. Ang kanyang mental energy intent ay maihahambing sa isang tier king. Sa sandaling ito, ang lakas panlaban ni Yu Tianhao ay maihahambing sa isang tier king. Tapos na. Huminga ng malalim si Zhao Fang habang ang kanyang 3 spatial domain ay nakasalansan sa isa't isa. Boom! Ang disyerto na kanilang pinaglalabanan ay yumanig, at isang bangin ang lumitaw sa lupa. Wow! Ang imahe sa likod ni Yu Tianhao ay agad na nabasag, at ang kanyang mukha ay naging puti. Plop! Bumagsak ang katawan niya sa lupa at nawalan ng malay. Yu Tianhao, hindi ko inaasahan na makakabuo ka ng kompletong king intent sa huling 3 galaw. Bulong ni Zhao Fang. Ang kanyang divine sense ay nag-scan kay Yu Tianhao at nalaman na ang kanyang estado ay katulad noong nag-away sila noong huling pagkakataon. Ang unparalleled heaven battle ng bloodline ay maaaring patuloy na tumaas ang lakas ng labanan ng isang tao, ngunit magbabayad sila ng presyo pagkatapos gamitin ito. Sa madaling salita, sobra niyang ginagamit ang kanyang enerhiya. Shua. Sa isang pag-iisip, pinadala ni Zhao Fang si Yu Tianhao ilang daang milya ang layo. Whoosh! Si Sovereign Yu Xingchen ay lumipad sa himpapawid at sinalo si Yu Tianhao. Zhao Fang, tatandaan ko ito sa aking puso. Yumuko si Yu Xingchen sa direksyon ni Zhao Fang. Ngumiti at tumango si Zhao Fang nang umalis siya sa disyerto at tumungo sa pangunahing punong tanggapan ng Iron Blood Religion. Nahanap na ni Yu Xingchen si Zhao Fang bago ang labanan. Walang pag-aalinlangan kung sino ang mananalo,
Kaya pumayag si Zhao Feng sa kahilingan ni Yu Xingchen na huminahon at huwag masaktan ng husto si Yu Tianhao habang sinisiklab din ang kanyang unparalleled heaven battle bloodline. Pinatunayan ng katotohanan na, kahit na sa paglilinang ng isang kalahating hakbang na hari, madaling talunin ni Zhao Feng ang mga hari. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Zhao Feng sa punong tanggapan ng Iron Blood Religion. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay lumitaw at siniyasat ang mga tao ng may pagkamausisa. Si Patriarch Hong, Timo, ang Skeletal Division Leader, at kumpanya ay nandoon lahat. Master, ang Scarlet Moon Palace na aking nilikha ay naging numero 1 puwersa sa Azure Flower Continent, at paprotektahan nito ang balanse ng Azure Flower Continent. Iniulat ng Skeletal Division Leader. Ang kalahati ng Scarlet Moon Demonic Religion ay kinuha ng Scarlet Moon Palace habang ang kalahati ay napatay, ngunit sa kabila ng mas kaunting bilang, ang lakas ng Scarlet Moon Palace ay nalampasan ang Scarlet Moon Demonic Religion sa pinakamataas nito. Ang Ghost Corps Cursed Array lang ang kayang pumatay sa Kings. Skeletal Division Leader. Utos ni Zhao Feng. Mula ngayon, babantayan mo ang Azure Flower Continent. Mababawi mo ang iyong kalayaan pagkatapos na maging matatag ang Scarlet Moon Palace. Master. Nang marinig iyon, ang Skeletal Division Leader ay napuno ng hindi paniniwala at pananabik. Matapos makasama si Zhao Feng sa loob ng napakaraming taon, ito ay bumuti ng husto, ngunit hindi nito inaasahan na balang araw ay magiging librereto. Ginawa ito ni Zhao Feng bilang pagsasaalang-alang sa kanyang sarili. Ang Skeletal Division Leader at ang Ghost Corps Cursed Array ay umabot na sa dulo ng kanilang potensyal. Ang una ay maaaring maging isang hari, at gaano man kalakas ang Ghost Corps Cursed Array, hindi talaga nito kayang banta ang mga Emperor. Nilalayo ni Zhao Feng ang Continent Zone at mga taong nasa itaas ng mga Emperor. Kaya, mas mabuting iwanan na lang ang Skeletal Division Leader sa Azure Flower Continent at hayaan itong mag-cultivate mag-isa. Matapos makumplito ang lahat ng ito, tumayo si Zhao Feng at naghanda na umalis sa Azure Flower Continent, ngunit binigyan niya ng isa pang gawain ang Skeletal Division Leader. Ang batang demigod ay nakatakas sa aking kontrol at tiyak na nagtatago sa ilang sulok na naglilinang. Kailangan mong bantayan ang kanyang kinaroroonan pagkatapos kong umalis. Mataimtim na sinabi ni Zhao Feng. Sa ngayon, ang batang demigod ay tiyak na matatakot kay Zhao Feng at hindi maglalakas loob na magpakita, ngunit si Zhao Feng ay walang oras o lakas para habulin ang batang demigod. At saka, hindi pa umabot sa level ang dalawa kung saan dapat mamatay ang isa sa kanila. King of Gods, Kabanata 763. Pagtakas mula sa shell. Sa araw na ito, isang arko ng kidlat ang pumasok sa walang limitasyong karagatan. Whoosh! Isang batang may lilang buhok ang lumulutang sa hangin, at isang maliit na kulay pilak na kulay abo na pusa ang nakaupo sa kanyang balikat. Binigyan niya ng isang huling matalim na sulyap patungo sa Azure Flower Continent bago nabuo ang mga eskarlata na pakpak sa kanyang likuran habang siya ay papalabas. Ang tao at pusa ay halatang si Zhao Feng at ang munting pas ang magnanakaw. Nang bumaba ang kanyang cultivation sa Half-Step King Realm, nalaman ni Zhao Feng na ang lahat ng kanyang aspeto ay humihina ng mas mabilis kaysa dati. Ang Void God Realm Kings ay nagkaroon ng mas malakas na pagtutol laban sa Cursed Words of Death. Sa madaling salita, kung ang isang Ascended Realm Cultivator ay tinamaan ng Cursed Words of Death, sila ay magiging isang tumpok ng mga puting buto kaagad. Dahil dito, nakaramdam si Zhao Feng ng pagkaapurahan. Kailangan kong pumunta sa Continent Zone habang may kaunting lakas pa ako. Bulong ni Zhao Feng. Sinabi sa kanya ng sage ang 3 paraan upang malutas ang Cursed Words of Death, at ang 4 paraan ay nangangailangan ng mabigat na presyo. Ang unang 2 ay hindi masyadong makatotohanan, ngunit posible lamang sila sa Continent Zone. Bukod doon, gusto rin niyang pumunta doon para hanapin sina Duan Moqing at Zhao Yufei. Dahil sa lahat ng iyon, kinailangan ni Zhao Feng na pumunta sa Continent Zone. Makalipas ang ilang araw, narating ni Zhao Feng ang Void Ocean Spiritual Palace ng Azure Green Islands Zone. Ang Azure Flower Continent ay nasa Azure Green Islands Zone, at sa tabi nito ay ang Tianlu Islands. Ang mga normal na tao ay walang karapatang gumamit ng teleportation array,
ngunit si Zhao Feng ay isang disipulo ng 3-star na Mystic True Sacred Clan, at magkakaroon din siya ng karapatang gawin iyon kung ilalabas niya ang kanyang Emperor Intent, ang malakas ang namumuno sa mundong ito. Siyempre, ang paggamit ng teleportation array ay nagkakahalaga ng malaking halaga ng Primal Crystal Stones, at limitado ito sa distansya. Maaari lamang siyang mag-teleport sa kalapit na Void Ocean Spiritual Palaces. Pagkatapos lamang ng ilang teleportasyon, narating ni Zhao Feng ang True Martial Sacred Land. Matapos marating ang True Martial Sacred Land, hindi naiwasang lumingon ni Zhao Feng sa 10,000 Ancient Sacred Peak. Ang Spiritual Zone Teleportation Array at maraming mga pamana parehong malaki at maliit ay nasa 10,000 Ancient Sacred Peak. Naghinala si Zhao Feng kung may paraan ang batang demigod para makapasok sa Demigod Forgotten Garden. Kung tutusin, may demigod intent ang batang demigod. Siyempre, kahit na makumpirma ni Zhao Feng na ang batang demigod ay nagtatago sa Demigod Forgotten Garden, walang magagawa si Zhao Feng tungkol dito. Hindi nagtagal si Zhao Feng sa True Martial Sacred Land. Hindi nagtagal ay ginamit niya ang Spiritual Zone Teleportation Array para maabot ang Floating Dream Sacred Land. Mayroong 3 espiritual na zone sa Kang Ocean, at ang hangganan ng Floating Dream Sacred Land ay pinakamalapit sa Nanlin Sea. Isang mapa ang lumitaw sa isip ni Zhao Feng. Ang dagat Nanlin ay malapit sa katimugang bahagi ng sona ng kontinente, samantalang ang karagatang Kang ay mas malayo at hindi naaabot ng Lord Dynasty. Nangangahulugan ito na, hanggat papasok si Zhao Feng sa Nanlin Sea, siya ay nasa hangganan ng sona ng kontinente, kung saan magiging mas malakas ang puwersa ng Lord Dynasty. Ginamit ni Zhao Feng ang Spiritual Zone Teleportation Array at naabot ang gilid ng Floating Dream Spiritual Zone. Nauubos na ni Zhao Feng ang Primal Crystal Stones, kaya humingi siya ng ilan kay Emperor Zemo. Nang makilala niya si Emperor Zemo, itinago ni Zhao Feng ang kanyang aura ngunit hindi itinago ang kanyang Emperor Intent. Si Emperor Zemo ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito, at dahil gusto niyang magkaroon pa rin ng magandang relasyon kay Zhao Feng, halatang binigyan niya siya ng maraming Primal Crystal Stones. Emperor Zhao, ang pangalan ng Left-Eyed Heavenly Emperor sa Kang Ocean ay maaaring mag-retreat ng mga Diyos at ghosts. Maging ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay nag-iingat sa iyo. Si Emperor Zemo ay napuno ng paggalang, ngunit hindi niya alam na ang cultivation ni Zhao Feng ay bumalik na sa Great Origin Core Realm. Hindi masyadong nagtagal si Zhao Feng kay Emperor Zemo. Sinabi niya na mayroon siyang ilang mga kagyat na bagay na kailangan niyang asikasuhin, pagkatapos ay mabilis na umalis. Isang araw, lumitaw si Zhao Feng sa pinakamalayong Void Ocean Spiritual Palace ng Floating Dream Spiritual Zone. Ang Void Ocean Spiritual Zone ay karaniwang ginagamit sa loob ng walang limitasyong karagatan. Malamang, ito ay isang utos ng Lord Dynasty pagkatapos nilang sakupin ang kontinente at ang mga nakapaligid na dagat. Gayunpaman, ang Lord Dynasty ay karaniwang nawalan ng kontrol sa Kang Ocean at nagkaroon lamang ng kaunting kapangyarihan sa Nanlin Sea. Ang mga mapagkukunan ng Nanlin Sea ay nalampasan ang Kang Ocean, at mayroon itong 4 na Spiritual Zone Sacred Lands. Mahaba ang paglalakbay mula sa Nanlin Sea patungo sa sona ng kontinente, napabuntong hininga si Zhao Feng sa kanyang puso. Matapos bumaba ang kanyang cultivation sa Origin Core Realm, ang kanyang soul power ay nagsimulang hangina ng mas mabilis. Ang kanyang kaluluwa ay nasa gitnang yugto pa rin ng Void God Realm, ngunit ito ay mas mahina kaysa sa kanyang peak. Kung ang aking kaluluwa ay bumaba sa Origin Core Realm, ang aking Emperor Intent ay malamang na makatulog. Mas naging mainipin si Zhao Feng. Ang Emperor Intent ay batay sa kaluluwa. Kung ang kapangyarihan ng kaluluwa ng isang tao ay hindi sapat na malakas, kung gayon ang Emperor Intent ay matutulog at magsisimula lamang na magising kapag ang kaluluwa ay lumakas. Pagkatapos ng lahat, ang layunin ay batay sa pag-unawa at pag-unawa, ngunit nangangailangan pa rin ito ng gatong. Ang cursed words of death ay hindi makakaapekto sa pangunawa ng isang tao, kaya ang Emperor Intent ay hindi mawawala, ngunit hindi ito gagana ng walang sapat na kapangyarihan ng kaluluwa. Patuloy na ginagamit ni Zhao Feng ang Void Ocean Spiritual Palaces pagkatapos marating ang Nanlin Sea. Hanggat mayroon pa siyang Emperor Intent, ibibigay sa kanya ng mga Palace Lord ang mukha. Marami sa mga Palace Lords ay mga hari,
Ang pag-unlad ng paglilinang dito ay bahagyang mas malakas kaysa sa Kang Ocean. Makalipas ang kalahating buwan, dumaan si Zhao Feng sa isang spiritual zone sacred land sa Nanlin Sea, at ang bahagi ng kanyang intent ay nasealed, na naiwan sa kanya ang king intent lamang. Sa wakas ay bumaba na ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa. Gayunpaman, medyo malakas pa rin ang kings kahit sa Nanlin Sea. Ang Palacio Lords ay kadalasang pinahihintulutan siya pagkatapos makita ang isang batang hari. Ang panghihina ng aking kultibasyon at kaluluwa ay nagiging mas mabilis at mas mabilis. Si Zhao Feng ay nakaramdam ng solemna at nahulaan na ang kanyang kultibasyon ay bababa sa True Spirit Realm bago pa man siya makarating sa Continent Zone. Kapag naabot na niya ang True Spirit Realm, ang rate ng panghihina ay magiging ilang beses na mas mabilis. Nangangahulugan ito na kailangang maghanda si Zhao Feng. Sa loob ng Purple Soul Sea, ang soul power ni Zhao Feng ay mas mahina kaysa sa nakaraan, at ang Soul Sea ay lumiit sa ilang daang yarda lamang. Gayunpaman, ang landas patungo sa Ancient Dream Realm ay hindi naapektuhan ng Cursed Words of Death. Bukod pa riyan, mayroong 800 misteryosong simbolo ng kidlat na nagpapalabas ng hindi namamatay at walang kamatayang aura. Ang God Spiritual Eye at ang Lightning Tribulation God ay ang mga bahaging hindi apektado. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng. Sa kanyang God Spiritual Eye, nakikita niya na may mga patak ng itim na dugo sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang madilim na kapangyarihang ito ay nakaapekto sa parehong pisikal at mental na mga sukat ng enerhiya, at ang mga pag-atake ng kaluluwa ay hindi epektibo laban dito. Habang mayroon pa siyang king intent, si Zhao Feng ay nagpatuloy sa paglalakbay. Pagkalipas ng 2 buwan, isang madilim na arko ng kidlat ang dumaong sa lupa. Bahagyang na-curious ang kalapit na Origin Core Realm Sovereigns nang dumaan siya sa barrier. Ang isang maliit na True Spirit Realm ay maaaring dumaan sa hadlang. Nagulat ang isang elder sa Small Origin Core Realm. Ang lugar na ito ay hindi ang Continent Zone, ito ay isang malaking Great Island Zone. Tinawag itong Tianfeng Great Island Zone, at mayroon itong mahigit 12 island zone na katulad ng Asher Islands Zone. Tila, ang Great Island Zone na ito ay pinamumunuan ng isang marquis. Whoosh! Isang matanda na kasing payat ng isang patpat na napapalibutan ng wind lightning ang pumasok sa magandang island zone na ito sa Nanlin Sea. Ang hitsura ng elder na ito ay katulad ni Zhao Feng. Meow meow. Isang maliit na kulay pilak na kulay abo na pusa ang tumayo sa balikat ng matanda at iwinagayway ang mga paa nito sa pananabik. Munting pas ang magnanakaw, ganito na ako. Bakit ka nasa sabik? Sabi ni Zhao Feng sa malungkot na tono. Higit sa 75% ng kanyang lifespan at life force ay nawala. Ang kanyang cultivation ay bumaba sa True Spirit Realm, at mahigit 70% ng kanyang Emperor Intent ay nakatulog. Mukhang hindi na ako makakarating sa Continent Zone in time. Kailangan kong ibigay ang lahat. Bumantong hininga si Zhao Feng. Sa kabutihang palad, inilagay niya ang sinaunang singsing na metal at ang ilan sa ibabaw ng mga kayamanan sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Pumunta ka. Ang kaluluwa at katawan ni Zhao Feng ay nasunog sa isang tumpok ng abo sa gitna ng paglalagablab ng wind lightning. Weng. Ang pagkasunog ng kanyang buhay at kaluluwa ay lumikha ng isang malakas na surge ng enerhiya. Ang mata ng Diyos ay umaalis sa katawan. Isang perpektong kulay lila na mata na umiral sa pagitan ng pisikal at mental na mundo ay pumasok sa loob ng bansa sa bilis na mas mabilis kaysa sa mga emperor. Boom! Ang life force ni Zhao Feng at True Yuan ay ganap na nawasak. Ang mga cursed words of death ay nawala kasama nila. Shoo! Ang isang puddle ng itim na dugo ay naging wala at nawala. Ang God Spiritual Eye at God Tribulation Lightning ni Zhao Feng ay hindi naapektuhan ng cursed words of death, kung hindi, kahit na ibigay niya ang kanyang pisikal na katawan, hindi siya makakatakas sa cursed words of death. Gamit ang pangatlong paraan ng pagtakas sa aking shell. Sa wakas ay nagawa kong makatakas sa cursed words of death. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng. Napakalakas ng kanyang mga sentido mula nang umalis ang kanyang God Eye sa kanyang katawan, at agad siyang nag-scan ng ilang dose-dosenang libong milya. Sa parehong sandali sa oras, sa loob ng isang tahimik na kagubatan. Ikaw ay galing ka sa pamilya Yin.
May hawak na putol na espada ang isang maputlang mukha na binata at halos hindi niya nagawang hawakan ang kanyang katawan. Sa tabi niya ay ang katawan ng ilang uri ng tigre na dating nasa True Spirit Realm bago ito pinatay. Zhao Feng, ikaw ay isang minsan sa 1,000 taon na henyo ng pamilya Zhao na sumali sa 10,000 Sacred Clan, na pumasok sa True Spirit Realm sa edad na 14. Isa itong malaking banta sa pamilya Yin. Hihihi, kung hindi dahil sa pagpasok mo sa Wuyu Forest, hindi sana tayo magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Sabi ng ilang figure na may maskara sa malamig at mapang-asar na tono. Naabot pa ng isa sa kanila ang True Lord rank. Arg! Napasigaw ang kabataang tinatawag na Zhao Feng habang pinalipad siya gamit ang isang palad mula sa isang lalaking nakamaskara. Boss, patay na ang brat na ito. Hindi maganda, darating ang mga disipulo ng 10,000 Sacred Clan. Isang matanda ang nag-utos na umatras. Whoosh! Sa sandaling ito, isang lilang kidlat ang dumaan sa hangin sa itaas ng Wuyu Forest. Isang hindi kapanipaniwalang eksena ang nangyari. Ang mata ng kabataang tinawag na Zhao Feng na kamamatay lang ay naging kulay ube at nagbigay ng matinding layunin bago mabilis na kumupas. King of Gods, Kabanata 764. Zhao Feng, Zhao Feng. Ang hilagang bahagi ng Tianfeng Great Island Zone. Ang Zhao family ng Yunling area. Zhao Feng. Ang alaala ng isang estranghero ay lumitaw sa isip ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, ang kanyang Purple Soul Sea ay sumisipsip ng sirang kaluluwa at memorya. Nagkataon, ang pangalan at pagbigkas ng kabataang ito ay kapareho ng kay Zhao Feng. Sa kontrol ni Zhao Feng sa God's Spiritual Eye, nakontrol niya ang katawan ng napakabilis. Hindi maganda. Malubhang nasugatan ang aking mga organo, at maraming dugo ang nawala sa akin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Bagamat ninakaw niya ang katawan na ito, teknikal na patay na ang kabataan. Kahit papaano ay hindi makonsensya si Zhao Feng. Kung hindi siya dumating, ang kabataang ito na tinatawag na Zhao Feng ay namatay pa rin. Sinimulan niyang i-circulate ang natitirang ikasampung bahagi ng kanyang layunin, pinalamig ang mga pinsala at muling pinasindi ang life force sa loob ng katawan na ito. Kahit na namatay si Zhao Feng, hindi nasira ang katawan, kaya medyo maayos ang proseso. Ayaw ni Zhao Feng na humanap ng ibang katawan dahil angkop ang katawan na ito. Kailangan niyang kumpirmahin ang isang mahalagang bagay. Sa kabutihang palad, nawala na ang cursed words of death. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng. Nangangahulugan ang pagtakas mula sa kanyang shell na mapoprotektahan lamang niya ang kanyang God's Spiritual Eye. Ang natitirang mga lugar, kasama ang kanyang kaluluwa at katawan, ay nasira ng cursed words of death. May 3 uri ng muling pagbabangon. Ang una ay ang magnakaw ng katawan. Ang pamamaraang ito ay medyo simple, ngunit ito ay medyo mapanganib. Ang pangalawa ay ang muling mabuhay mula sa dugo, tulad ng ginawa ng batang demigod. Nangangailangan ito ng sapat na malakas na kaluluwa at layunin. Ang ikatlo ay muling pagsilang sa pamamagitan ni samsara. Ang mga detalye ay hindi makontrol. Mahirap sabihin kung mababawi ng isa ang kanilang mga alaala. Kung sila ay papalarin, sila ay isisilang na muli bilang isang taong may linya ng 10,000 ancient races o isang disipulo ng ilang superpower. Kung sila ay hindi pinalad, sila ay ipanganak na muli bilang isang aso o isang baboy. Gayunpaman, kung ang ikatlong paraan ay makokontrol, ito ay magiging perpekto. Kung ikukumpara sa dalawa pa, ang paraan na ginamit ni Zhao Feng ay hindi gaanong mahusay, ngunit ito lamang ang paraan na maaari niyang ipatupad. Hindi alam ni Zhao Feng kung paano muling mabubuhay mula sa dugo. Kahit na ang Emperor of Death ay malamang na hindi ito magagawa. Ang batang demigod ay naabot ang isang mataas na karunungan ng Golden Cone Sacred Body sa kanyang tuktok, at sa kalaunan ay nagawa niyang linangin ang kakayahang muling mabuhay mula sa dugo. Higit pa rito, ang muling pagbuhay mula sa dugo ay hindi nababagay kay Zhao Feng dahil hindi napigilan ng kanyang pisikal na katawan ang cursed words of death. Kung siya ay muling nabuhay mula sa dugo, ang kapangyarihan ng cursed words of death ay lilito din muli. Tungkol naman sa muling pagsilang sa pamamagitan ni samsara, kahit alam niya kung paano, hindi niya ito makokontrol.
Ang hindi gaanong mahusay na paraan ng pagnanakaw ng katawan ay pinakaangkop para kay Zhao Feng. Ang katawan na ito ay napakabata at ito ay nakalusot lamang sa True Spirit Realm. Napakaangkop nito para sa akin. Siniyasat ni Zhao Feng ang kanyang katawan at nasiyahan. Kung masyadong malakas ang target, hindi ito babagay kay Zhao Feng. Hindi naman sa ayaw niyang sakupin ang isang malakas na target, sadyang ibinigay niya ang higit sa 70% ng kanyang kaluluwang kapangyarihan para pigilan ang cursed words of death at bitawan ang kanyang pisikal na katawan. Sa kanyang natitirang wala pang 10% ng kanyang kaluluwa, hindi siya makapagnakaw ng katawan sa Void God Realm. Kahit na ang isang tao sa Origin Core Realm ay maaaring magpumiglas, ngunit madali niyang sakupin ang isang tao sa True Spirit Realm. Bukod pa rito, ang may-ari ng katawan na ito ay kamamatay lamang at nailigtas si Zhao Feng ng maraming problema. Sa sandaling ito, nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Feng. Ang cursed words of death ay natunaw na, at ang katawan na ito ay higit na may talento kaysa sa dati niya. Angkop na linangin ang Golden Kun Sacred Lightning Body at ang 5 Elemental Wind Lightning Technique. Ang tanging ikinalulungkot ay nawala na ang Mystic Ice Scaled Race Bloodline, ngunit walang perpekto sa mundong ito. Pagkatapos ay sinimulan ni Zhao Feng na tunawin ang mga alaala ng katawan na ito. Ang orihinal na may-ari ng katawan na ito, si Zhao Feng, ay nagmula sa isang middle tier na pamilya ng Yunling area. Ang pamilya Zhao at ang pamilyang Yin ng Yunling Mountains ay lubhang mapagkumpetensya sa isa't isa, at nagkaroon ng alitan sa pagitan nila. Si Zhao Feng ay isang beses sa loob ng 1,000 taon na henyo ng pamilya Zhao, at nagawa niyang makapasa sa pagsusulit at matagumpay na nakapasok sa 10,000 Sacred Clan kalahating taon na ang nakalipas. Ang 10,000 Sacred Clan ay dating isang 3-star superpower at, bagamat bumaba na ito sa 2 stars ngayon, mayroon itong matibay na pundasyon at mas malakas kaysa sa ilan sa mga 2-star sects sa True Martial Sacred Land. Malinaw na ginawa nitong maingat at hindi mapalagay ang pamilya Yin, ngunit sa kabutihang palad, nagmisyon si Zhao Feng kasama ang ilang iba pang mga disipulo at, dahil sa kanyang pagiging malungkot at hindi masyadong magandang relasyon sa iba pang mga disipulo, nag-iisa siya, binigay ang pamilya Yin. Isang pagkakataon. Kawili-wili. Ang katawan na ito ay may talento ng isang high-tier na Earth Spirit Body, at mayroon siyang isang uri ng bloodline, ngunit parehong namatay ang kanyang mga magulang noong bata pa siya at nakatira lamang siya sa kanyang lolo. Nagsaliksik pa si Zhao Feng at nakahanap ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon, kabilang ang katotohanan na mayroon siyang kasintahang tila nagmula sa isang makapangyarihang pamilya. Masasabing dala ng kabataang ito ang pag-asa ng pamilya Zhao. Dahil naman ako ang katawang ito, tutuperin ko ang mga hiling mo noong nabubuhay ka pa. Siyempre, lahat maliban sa kasintahan. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng. Ang hitsura ng kabataang ito ay medyo gwapo. Hinijitin nito ang dati niyang katawan. Ang problema lang ay malamig ang ugali niya. Whoosh! 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 Ang tunog ng paglipad ay lumitaw sa sandaling ito. Junior Marshal Brother Zhao Feng. Mukhang malubhang nasugatan si Junior Marshal Brother Zhao. Junior Marshal Sister 1, dali-dali siyang tulungan. May kabuuang 6 na alagad na binubuo ng kapwa lalaki at babae ang lumitaw. Ang pinakamahina sa kanila ay nakarating na sa True Spirit Realm. Ang pinuno ay isang kabataan na may kakaibang ekspresyon. Siya ang pinuno ng grupo sa pagkakataong ito, at naabot na niya ang True Lord rank. Nakahiga si Zhao Feng sa lupa habang ang isang tahimik at magandang babae na nakaasol ay gumamit ng water skill para pagalingin siya. Ang impormasyon tungkol sa mga alagad na ito ay lumitaw sa kanyang isipan. Ang nangungunang kabataan ay tinawag na Senior Marshal Brother Guang. Ang kanyang buong pangalan ay Guang Tian, at siya ay medyo sikat. Ang tahimik na babaeng nakaasol ay tinawag na Wanrong, at ang kanyang kultibasyon ay umabot sa True Mystic rank. Sa grupo, si Zhao Feng ang may pinakamababang cultivation. Ito ay dahil siya ang pinakabata at sumali sa clan sa pinakamaikling panahon. Ang 10 dakilang core na disipulo sa kanyang mga alaala ay nakarating na sa Origin Core Realm, at 2 o 3 ay nasa Great Origin Core Realm. Ang 10,000 Sacred Clan Disciples ay nireranggo ng ganito: Outer Disciples, Central Disciples, at Core Disciples.
Ang mga kasalukuyang disipulo ay pawang mga core na disipulo. Kakaiba talaga. Malubhang nasugatan si Junior Marshall Brother Zhao, pero kahit papaano ay nakaligtas siya. Nagulat ang dalagang nakablo. Ang puso ni Zhao Fang ay malubhang nasugatan, ngunit siya ay na-freeze at hindi nawalan ng anumang dugo. Binigyan ni Senior Marshal Sister Wan si Zhao Fang ng isang mahalagang espiritual na tableta. Lihim na inilipat ni Zhao Fang ang kanyang layunin at ikinalat ang enerhiya mula sa gamot patungo sa mga bahaging lubhang nasugatan. Ilang sandali pa, halos gumaling na ang mga sugat ni Zhao Fang. Tapos na. Pinagpag ni Zhao Fang ang alikabok sa kanyang katawan, pagkatapos ay tumayo at tumingin sa paligid. Ang magaling na Senior Marshal Sister Wan ay hindi napigilan na magpakita ng kakaibang ekspresyon. Ang Zhao Fang na nasa harap niya sa sandaling ito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam, at ang mga kilay ni Senior Marshal Brother Guang ay nagsalubong habang ang lamig ay dumaan sa kanyang mga mata. Junior Marshal Brother Zhao, kung pupunta kang mag-isa sa bawat oras, isang araw, hindi ka magiging maswerte. Hindi nagtanong si Senior Marshal Brother Guang kung paano nasugatan si Zhao Fang. May isang True Spirit Realm Beast sa tabi ni Zhao Fang, kaya lohikal na pagsasalita, naisip nila na si Zhao Fang ay lubhang nasugatan dahil sa pakikipaglaban dito. Tanging si Senior Marshal Sister Wan, na responsable sa pagpapagaling, ang nakakita na may mali. Habang nagsasalita sila, si Senior Marshal Brother Guang ay sinisisi si Zhao Fang. Walang sinabi si Zhao Fang, ngunit may bahagyang panlalamig at pang-aalipusta sa kanyang mga mata. Sa kanyang kakayahan sa pagsusuri at pag-inspeksyon, hindi mahirap para sa kanya na makita na ang Senior Marshal Brother Guang na ito ay tiyak na nauugnay sa pananambang mula sa pamilya Yin. Habang sila ay nasa misyon, nagtalo sina Senior Marshal Brother Guang at Zhao Fang, at ang malamig na loner na si Zhao Fang ay nagpasya na maglakbay mag-isa. Gayunpaman, ayon sa alam ni Zhao Fang, si Senior Marshal Brother Guang ay palaging magaling makipagkaibigan, at bigla siyang tinambangan ng pamilyang Yin sa sandaling humiwalay siya sa grupo. Kung hindi dahil sa katotohanang ayaw ni Senior Marshal Sister Wan na makitang si Zhao Fang ay totoong naglalakbay ng mag-isa, hindi nila makikita ang kanyang bangkay. Senior Marshal Sister Wan, may utang na loob ako sa iyo. Hindi nag-abala si Zhao Fang kay Senior Marshal Brother Guang. Ngumiti lang siya at tumango kay Senior Marshal Sister Wan. Hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Umungol si Senior Marshal Brother Guang. Meow meow. Sa sandaling ito, isang maliit na kulay pilak na kulay abo na pusa ang tumalon mula sa isang gilid ng isang puno. Ang cute ng pusa. Lumitaw ang pagmamahal sa mga mata ni Senior Marshal Sister Wan. Ang maliit na pusa ay may isang mapagmataas at mapagmataas na saloobin, at ang mga eyeball nito ay parang mga itim na perlas. Ito ay tila napakatalino. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay damapo sa balikat ni Zhao Fang at hinigit si Zhao Fang. Munting pas ang magnanakaw. Inabot ni Zhao Fang at marahang hinawakan ang balahibo nito sa tuwa. Ang mga tao ay maaaring umiral sa iba't ibang anyo, at ang mga may katawan ng isang tao ay maaaring hindi talaga tao. Gayunpaman, ang kaluluwa ay ang tunay na core. Ang pisikal na katawan ay balat lamang. Lalo na para kay Zhao Fang at sa Emperor of Death, na dalubhasa sa kaluluwa, ang kaluluwa ang kanilang tunay na pinagmulan. Kahit na pagkatapos magnakaw ng katawan, si Zhao Fang ay Zhao Fang pa rin. Sinamahan pa siya ng munting pas ang magnanakaw. Itong pusa. Nagulat si Senior Marshal Brother Guang, Senior Marshal Sister Wan, at ang iba pa. Sa sandaling ito, si Zhao Fang ay may hindi maipaliwanag na aura tungkol sa kanya. Nakalimutan kong sabihin sa iyo ang lahat na kinuha ko lang ang alagang pasang ito mula sa Wuyu Forest kamakailan. Dagdag ni Zhao Fang. Walang sinabi si Senior Marshal Brother Guang at ang iba pa. Ang isang pusa na ganito kaliit ay tila walang gaanong lakas sa pakikipaglaban. Tanging si Zhao Fang na may malamig at malungkot na ugali o isang babae ang pipili ng gayong cute looking pero mahinang mga alagang hayop. Pagkatapos sabihin iyon, nagsimulang maglakad ang tao at pusa patungo sa kailaliman ng Wuyu Forest. Zhao Fang, anong ginagawa mo? Umungol si Senior Marshal Brother Guang. Ako ay kikilos mag-isa. Mahinang sabi ni Zhao Fang at hindi man lang lumingon. Junior Marshal Brother Zhao,
Ang kailaliman ng Wuyo Forest ay may mga sovereigns. Ang paglalakbay ng mag-isa ay lubhang mapanganib. Hindi napigilan ni Senior Marshal Sister Wan na sabihin, at si Senior Marshal Brother Guang at ang kanyang mga kasama ay puno ng pang-aalipusta at kumilos na parang nakatingin sa isang tanga. Ang taong ito ay halos namatay dahil naglalakbay siya ng mag-isa at hindi pa rin siya nagbabago. Malamig na ngumisi ang isang alagad na nakaasol. Junior Marshal Brother Zhao, kung gusto mo talagang bumiyahe mag-isa, hindi ko kasalanan. Kung hindi mo makumplito ang gawain ng angkan at mamatay dito, wala itong kinalaman sa akin. Malamig na tumawa si Senior Marshal Brother Guang at sinabi. Kahit na makaligtas si Zhao Fang, hindi niya magagawang mag-isa ang gawain at malamang na mapaparusahan siya sa kanyang pagbabalik. Gayunpaman, ang tao at pusa ay kumilos na parang walang narinig at nagpatuloy sa pagtungo sa kailaliman ng Wuyo Forest. Ang tahimik at magandang Senior Marshal Sister Wan ay tumingin sa paalis na figure at nakaramdam ng katuwatawa. Naramdaman niya kahit papaano na ang figurang ito ay sobrang misteryoso at kaakit-akit.